Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ng yung online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another OG battle, another OG request. 12 years ago yung battle, it was Batang Rebelde versus Negatibo. Tayo na active pa si Negatibo dito. Halos kaka-review lang, halos katatapos lang din natin reviewin yung I think debut battle ni Negatibo yon against Daddy Joe. Tama ba? Debut battle niya ba? Hindi ko na matandaan. Tapos ngayon, ito na naman. Negatibo ulit, pero against Batang Rebelde. Ano to? Parang Battle of Undefeated. Kasi 2-0 si Negatibo. Si Batang Rebelde naman is 2-0 din. Tapos, nakita ko si Negatibo, ano lang, taga dito lang siya. By sa QC, lapit lang. Halos malapit lang dito sa amin yun. No, sa bayan lang. Ano, Caloocan lang naman ako eh. So, ang tanong, nasa na kaya si Negatibo ngayon? Nagtuloy ba siya sa battle rap? 'Di ba? Ayun yung tanong eh. 'Di ba? So, anyway, ano lang naman, biglang ano lang pumasok lang sa isip ko kasi malapit lang siya. Okay. Joe Benson Dallas, shoutout, request mo to, sana mapanood mo. Malakas ka sa akin, ako lang mahina sa'yo. Order ka na, o kaya pa-orderin mo na yung mga kapamilya mo, mga kapuso mo, mga kapatid mo. Diba? Network yarn. Okay, Batang Rebelde versus Negatibo, shoutout Joe Benson Dallas, umpisa na natin to. Game. At Batang Rebelde, oh. Game. Una sa lahat, maraming salamat kay Enigma sa pag-imbita. Sa lahat ng bumubuo ng Flip Top Battle League, sa mga battle MCs. Ang kulit ng mukha ni Batang Rebelde, no? Hindi nagbago. 'Di ba? From 2013? From 2013 na battle itong Aon 4, tapos hanggang ngayon ganito pa rin yung mukha ni Batang Rebelde. Parang tumaba lang eh. Yun lang yung nagbago eh. Pero yung mukha ganun pa rin. Salamat kay Enigma sa pag-imbita. Sa lahat ng bumubuo ng Flip Top Battle League, sa mga battle MCs at sa lahat ng mga taong nagpunta. 2012 pala yung ano na to, yung battle, mali ako, 2013 tuloy. 2012 yung battle na to. 'Di ba? Ang tagal na. Game. Saito, kamusta? Natutuwa ako at buhay ka pa pala. Pag nakita mo si Negatibo, pakisabi magpakamatay na siya. Di ba parang kailan lang nung sa Kataga nagkaharap kaming dalawa, yung rematch yata namin masyadong napaaga. Kasi akala ko ngayong ahon kalaban ko si Negatibo, pero bakit nilaban mo ako kaysa... Nakamputa tol, si Negatibo ka pala. Tol, pasensya ka na. Magkamukha kasi kayong dalawa, pero may malaking bagay kayong pinagkaiba. Mas magaling siyang mag-rap sa'yo at mas malaki yung ngipin mo sa kanya. Nakaka-bad trip ka. Alam kong di yan kayang bunutin gamit ang chani ng lola ni J Skills, pero wag ka munang magsaya. Dahil alam ko Lola ng channel ni J Skills. Di ko alam kung napanood nyo yun. Yun nata yung yung battle ni J Skills kay Batas. Yung may dalang chane, malaking chane si tama ba? Correct me if I'm wrong na lang. Pero basta battle ni J Skills yun, may dala siyang malaking chane. Hindi ko lang matandaan kung laban niya ba kay Batas yun. Feeling ko laban niya ba kay Batas yun eh. May dala siyang may dala siyang chane. Gagin, laking chane nun. Yun yung yun yung reference ngayon ni Batang Rebelde. chani ng lola ni J Skills, pero wag ka munang magsaya. Dahil alam ko, alam mo, at alam niya na sa vice script ng lolo ni J Skills ay kita ka na.
Pero tama na ang gimmick. Pag-usapan na naman natin yung ginawa mo nung sabong sumulong. Kung saan mas napansin pa ng tao yung pagpapamalas mo ng kalaswaan kaysa sa pagpapamalas mo ng dunong. Hindi ka na nahiya nung lintik ka? Nagpakita ka pa ng puwet mo? Nung napanood namin doon sa computer shop ni Misael, lahat ng bata pa iyak na tumakbo. Nawalan kami ng ganang mag-food trip noon, tang ina mo. At napanood din yun ni Tito Soto, kaya siya nagdeklara ng cybercrime law. At kung sakaling ipakulong ka niya, huwag kang malungkot at mag-alala. Dahil sa kulungan mo ay dadalawin kita at para mas masaya, maglalaro pa kami ng tumbang preso at kapag nagutom ang negro, papakainin ko siya ng paborito niyang keso. Tapos sasampalin kita ng tsinela sa mukha at pupukpukin kita ng lata sa sentido hanggang sa bumagsak ka at makakita sila ng tumbang preso. Bueno, nung laban mo kay Caliber, hindi ko malaman kung duleng o banlag ka. Kasi hindi mo siya magawang titigan ng mata sa mata kahit nakaharap yung pagmumukha mo sa kanya. At bukod doon, may 1 kilos pa akong napansin sa'yo na nakakatawa. Tang ina, nagrarap ka habang pumapadyak ang paa. Bakit? Pedicab driver ka ba? Haba ng setup, ha? Sige, padyak pa. Wala namang problema sa trabahong ganon. Nakakalungkot lang isipin na yung dating maangas na motoristang si Biker Mice, pedicab driver na pala ngayon. Pero di ako nagpunta dito para makipag-asaran sa'yo. Kaya wag ka sanang magtampo kapag sinabi ko na isa ka lang lason sa mundo ng hip-hop. Puro ka lang panlalait sa loob at labas ng flip-top. Kaya paano ka lalaban ng pagandahan sa awit ng kalibre ng DC Clan kung puro ka lang walang kwentang diss track? Kapag may umaangat, hinihila mo pababa. At yan ang totoo na naging dahilan kung bakit lubog ang kulturang to. Kaya kahit anong positibong pag-iisip namin, baliwala rin hanggat nandyan ang mga negatibong katulad mo. Time. Okay. Ano lang, isa lang yung napansin ko dito. Yung second half ni Batang Rebelde, ano na, technical na yon. Pero yung hati yung umpisa, yung hanggang gitna, ano ang ganda ng approach ni BR. Jokes, 'di ba? Jokes yung yung naging premiera niya dito hanggang pumasok sa kalagitnaan ng round. Pero pagdating ng second half, punto tsaka technicalities na yung naging naging approach niya. And sa tingin ko dun sa punto okay. Okay pa yung mga punto ni dito ni Batang Rebelde. Pero nung nag-switch ulit sa bandang siguro last 12 lines, last 8 lines, yung mga technicals na, doon na nagkaroon ng problema para sa akin kasi hindi na masyadong kumokonekta si BR kay negatibo So ang ganda sana ng umpisa niya. Ang ganda umpisa real talk, ang ganda umpisa. Inumpisa niya sa comedy, sa entertainment, at para sa akin nakuha niya yung momentum doon. Kaso anong nangyari, hindi niya na-maintain yung momentum na yon, bumagsak sa gitna. Yung gitna yung naging peak, tapos second half unti-unti nang nawawala or bumibitaw. So ayun yung nakita kong ayun ang nakita ko sa performance ni BR. Medyo nabubulol na no. Pero ayun lang, sayang kasi ang ganda ng umpisa. Yun nga, sabi ko nga, ang ganda ng umpisa, kumokonekta, entertaining, pero unti-unting nawawala So tingnan natin yung approach ni Negatibo dito. Let's see. Walang banat, Negatibo. Okay, rebuttal time. Alam mo, hindi ko naman pinagkakailangan na malaki yung ngipin ko. Sa katunayan, proud na proud pa nga ako. Kasi nag-text sa akin yung shota mo at ang sabi niya, mas malaki pa yung ngipin ko kaysa sa titi mo. Tapos, anak ng puta, pangalan pa lang, epic fail na kagad tong mokong na to. Anong Batang Rebelde? Paano naging bata to? Hindi na bata to, baka nakabatak to, baka isip Batang Rebelde. Na anak ng bakulaw sa Negroid, isa kang abnormal na paranoid na napaparanoid sa mukha mo, tatandang keloid. So, kamusta ka naman? John Lloyd Mongoloid? Wow, suplado, panigurado, dispalinghado kabado itong tirador ng panty ni Lola na pinagkaitan ng height kasi mas matangkad pa sa'yo ang bote ng Pop Cola.
Oo, ikaw yon, huwag ka na lumingon. Tarantadong impaktong na empatsyong kaboses ni Pekto. Na utak insekto, anong epekto? Eksakto, mukha mo ang depekto. Kasi yung face mo nagsesebo. Parang pinahira ng grasa, mantika at mantikilya. Tapos kamukha mo pa si Dencio Padilla, pero yung ilong mo pang gorilya. Teka. Anak ng puta, ilong na naman! Ano ba to? Sumpa ba to? Ba't puro borga ilong ng mga nakakalabang ko? O siya. Parang tulad lang to ng mga unang labang ko eh. Sariwa pa sa aking alaala. Unang dinurog ko sa flip-top yung ilong hugis talampakan. Tapos yung pangalawang kinatay ko yung ilong hugis kampana ng simbahan. Kaya't Sir Enigma, for the second time, meron akong munting tanong. Ano ba talaga to? Nasalihan ko? Flip-top ba to? O palakihan ng ilong? So, ano pinagmamalaki mo ngayon? Yang ilong mo na kasing laki ng betlog ng higante? O yang nunal mo sa baba na mas malaki pa kaysa sa kulangot ng elepante? Pwes, wag mo na sagutin. Kasi taos puso ko namang ina-admit na mas malaki ang ilong mo at yung poke ng inang nunal mo kaysa sa aking two front teeth. At payo lang naman. Pero wag mo isipin na puro patawa lang ang dala ko. Alam kong alam mo, batin mo mala rebelde. Sasapitin mo, pugot rebelde, pugot ulo ka sa akin, tangina mo. Parang itinutok ko mismo yung kanyon sa mukha mo, saka ko papuputukin. Ikaw ay aking papaslangin sa bugang bahay tae mo. Time. Nawala bigla, sayang. Pero okay lang, wala naman problema. Itatabla ko muna yung round 1. Nakita nyo naman kung ano yung naging facial expression ko dun sa round na yun ni Negatibo. Magaan. So magaan yun. Magkaiba sila ng approach dito. Si BR, nakuha niya agad yung momentum niya sa umpisa pa lang ng round 1. Kasi ang naging approach niya doon is comedy entertainment. Kaso unti-unti nag-fade. 'Di ba? Nag-fade nung pinakamalakas or pinakamataas na peak yung gitna, pero pagdating ng second half unti-unti nag-fade kasi nag-iba ulit ng style si BR doon. Punto tsaka technicalities. So pababa, no? Nakuha niya yung peak, pero after that peak hindi niya na-maintain, naging pababa. Okay, Negatibo naman, props din sa multis. Props sa rhymings, hindi ko pwedeng i-disregard yun. Effective yun para sa akin, pero ang hanap ko yung effective na punchline. Effective na, or sabihin natin, mabigat na punto. So, props sa multis, props sa rhyme schemes ni Negatibo, pero I think kulang eh. Hindi niya nako-close yung 4-bar set ng may maayos na punchline. So, 'di ba? Different story. Si BR nakuha yung peak pero nawala. Si Negatibo, maayos yung performance, andun yung delivery, andun yung multis, pero magaan naman. So, hirap din timbangin, 'di ba? Pwede mong ibigay kay BR yon kasi kahit papaano may mga effective lines siya na pumasok kay Negatibo. Pwede mo rin ibigay kay Negatibo yung round 1 kasi dun sa rap skills niya, 'di ba? Pwede mong ganoon eh. Pwede mong timbangin sa ganong paraan. Pero ako, since it was a different categories and para sa akin hindi pa ito yung pinaka effective style nila, 'di ba? Malakas yung dun sa style ni BR na pinakita niya, nag-decline. Si Negatibo naman nag-decline din dun sa, or sabihin natin may kulang din dun sa performance niya. So tabla ko muna tong round 1 sa 7 points. Okay? Round 2. Ano ang banat, batang rebelde? Dinadamay pa niya yung girlfriend ko. Puta, walang kwentang rapper to. Paano kanya iti-text? Eh di niya nga alam yung number mo. Uy. Kaya payo ko Nice. sa'yo, huwag ka masyadong magyabang tipaklong. Dahil sa lahat ng mga nakalaban mo, ako ang may pinakamatangos na ilong. Alam mo, iho, di ka na dapat nagpakita dito. Dahil ang pagtungtong sa harapan ko ay pagsuong sa peligro. Kasi sarili mo lang ang pasasabugin mo kapag sinubukan mo na magpasiklab dito. Yung tipong parang sa aktibo, na pabrika ng paputok ka mismo suminde ng sigarilyo. Kaya siguradong sunog ka, mula balat hanggang apdo. Durog lahat ng ngipin mo, pati ang yung bungo. At kahit meron kang kamay na bakal, kakalawangin lang yan sa ating pagtatagpo. Dahil ang kamay na bakal mo ay mas marupok pa sa asero na produkto ng gapo. Ibig kong sabihin, mahina klase ka.
Kaya kung tingin mo'y kaya mo ko, naging kampante ka. Kaya wasak ka sa bawat pagbuklat ng pahina kung saan ko sinulat ang mga brutal kong taktika. Kaya kong lumaban kahit na walang pahinga, dahil ako'y mas matibay pa sa nakakondisyong makina na hindi nauubusan ng stamina. Wala ka ng takas ngayong gabi ay sakin ka, dahil rabbit ka na naligaw sa kulungan na pinaghaharian ng mabangis na leon na walang awang lalapain ka. Kaya ito na ang yugto kung saan habang buhay kang magpapahinga. Kung tutuusin, wala ka nang dapat alalahanin, nakatipid ka pa, dahil sagot ko na ang barong, kabaong mo at lapida. Pero alam kong dismayado ka, dahil ang pangarap mong makalaban sa gabing to ay si Balakid. Pero wasak ka sa akin dahil sa sobra kong bagsek, kaya kong maging suspect sa sasapitin mong kahirapan kahit di ako finished product ni Balakid. Oo, lamang ka lang sa akin sa edad at karanasan, pero kung rap ang basihan, ay isa ka pa ring batang uhugin na kahit magsuot ng butas na salamin sa paningin ko, hindi ka magiging ganap na Balakid. Nilagay mo lang ang sarili mo sa panganib, pagkat para kang batang sumabak sa gera na bitbit ang pangalan ng pangarap mong makalaban. Kasi wala kang sapat na bala, kid. O tinawag kitang bata dahil magmumukha kang totoy sa ibang klaseng diskarte ko. Ito ata yung sinasabi ni ano eh. 'Di ba may ganong angulo si si Sixth Threat kay Lanceta dati sa Isa Buhay 2019. Yung parang nawalan ng bala kaya itong kid nakalusot. 'Di ba? Naalala nyo yun? Naalala nyo ba yung linya ni Sixth Threat laban kay Lanceta sa Isa Buhay 2019? Parang Sixth Threat ba yun or Mot? Di ko na matanda, pero ang una pumasok sa isip ko si Sixth Threat eh. May ganong linya na nakalusot tong bala. Ay, nawalan na ng bala kaya itong kid nakalusot. Parang ganon, basta ganong linya. Yun lang. Ng pangarap mong makalaban kasi wala kang sapat na bala, kid. O tinawag kitang bata dahil magmumukha kang totoy sa ibang klaseng diskarte ko. Boses ko'y lalatay sa buong katawan mo na parang latigo. Mas delikado pa akong tao kaysa sa mamang maskulado na black belter sa Aikido. Kaya hindi ka malayong maging embalido, dahil tagos sa buto bawat detalye at mensahe ko na mas mainit pa sa asido. At ang takbo ng utak ko ay mas mabilis pa kaysa sa bunganga ni Rapido, habang ang pag-usad ng utak may mas makupad pa sa putang pagong na naipit sa gitna ng mahabang daloy ng trapiko. At speaking of pagong, sa relasyon nyo ni Hearty parang pawikan ka, Brad. Kasi kahit nasang lugar ka man, inuman o gimikan, isang sit-sit niya lang, pauwi ka na agad. Hindi ka naman kasi niya tinuturing na asawa. Pinili ka lang niyang maging kasama kasi hindi niya kaya na magpasweldo ng katulong at yaya. Kaya mas gugustuhin ka pong maging underdog, wag lang maging katulad mong under the saya. Time. Okay. Tangina. Kita nyo, pinakinggan natin, pinanood natin, pero hindi ganun ka-effective yung round 2 ni Batang Rebelde. Yun lang yung masasabi ko. Round 2 na tayo ni Negatibo. Hindi, real talk, real shit. Para sa akin, hindi naging ganun ka-effective si CBR sa round 2. Ang haba ng setups, tapos yung mga punchline hindi ganun ka-worthy. 'Di ba? Hindi ganun ka-worth it yung yung pinaka punchline, yung pinaka fourth line dun sa mga setup na ginagawa niya. Walang factor. Alam mo 'yun, yung tang ina solid, mga ganun. Walang ganung factor. Okay pa yung round 1 eh. 'Di ba? Kahit papaano mix up or mixture of different style or different elements. Pagdating sa round 2, nag-stay si Batang Rebelde sa technical, which is para sa akin hindi naging ganun ka-effective kasi nakapag-set na si Batang Rebelde ng ganitong performance sa round 1 niya. Okay yun eh. Tutuloy na lang niya yun. Itutuloy na lang niya kaso bumitaw eh. Hindi naging ganun ka okay yung performance ni BR dito. No. Effective. Not effective. Okay? Okay yung performance, malinis, ang ganda ng multis, ang ganda ng extended rhyme schemes. Okay yun, wala tayong wala tayong babaguhin doon. Maganda yung sulat. Pero ang hanap ko kasi yung effective punchline, effective references, effective setup para maging worth it yung pinaka punchline. Yun yung wala sa round 2 ni BR. So, ulitin ko lang, maayos yung pagkakasulat. Maayos yung pagkaka-deliver. Maayos yung pagkaka-perform.
'Di ba? Lahat almost perfect na, pero kung papakinggan nyo, kung hihimayin nyo yung writtens ni BR, nasan yung pinaka punchline doon? Sige, sabihin natin meron, pero hindi ganoon ka-effective magaan, hindi tumatama kay negatibo. 'Di ba? Sabihin na natin generic, no? Sabihin na natin generic 'yon, na pwedeng hindi, kahit hindi si negatibo yung kalaban niya diyan, pwedeng tumama 'yon, or sabihin natin pwedeng niyang sabihin 'yon, parang ganoon. Yun lang. Round 2 tayo ni negatibo. Okay. Anak ng, pati si Artie ginagawa pa ng kwento. Halatang bitter ka. Kasi nanligaw ka sa kanya dati, pero puta, busted ka. At nagkakamali ang madla kung inaakala nila na ikaw ang Filipino version ni DNA. Sapagkat isa ka lamang sintusintong isip batang rebeldeng tagabundok. NPA. No poetic ability. Yun ka. Samantalang mga kathakoy matalim, mas matalim kaysa patalim na kung humiwa malalim. Kahit mababaw ang salita, nalalagyan ko ng talinhaga upang maging payak at lumalim. Sapagkat ako'y hybrid na makata, halimaw sa talata, at yun ang specialty ko. Kahit iba't ibang estilo, kaya kong i-crossbreed at yun ang trademark ko. That's why bibigyan kita ng 2 billion hits combo gamit ang aking multisyllabic bars. Ako'y technical, napusakal, nasusugat at mag-iiwan sa'yo ng multi-sarcastic scars. Kaya hindi ako titindigan ng balahibo sa marurupok mo na battle format. Kasi yung mga bara mo, tatatapak-tapakan lang ng mga bara ko. Dormat. In short, trapo. Para kasi Tito Soto na kaiinisan ng masang Pilipino. Cybercrime law. Sa kadahilanang di ka makakapila sa batas ng dugtungang balagtasang lehitimo. Cypher rhyme law. Kaya ka man lulumo. Ayos mga metaphors. Dahil mo pa ang tinumbungan at pinilahan ng isang batalyong Marines. Sapagat ko si Delong Rebatal King, bansagan mo kong Rebatal Prince. At hindi porket sinabi kong Prince, ibig sabihin mas mababaranggo ko kay Delo. Hindi niya ako subordinate sapagkat magkaiba ang aming imperyo. Ako'y gutom na leon. Galing. Ngayon na ang pakay at layon ay puksain itong ulikba mula sa nayon ng ulikbangon na umaas ng layon. Kaya Marvin Arias, di ka makakabagtas, ako ang talampas kung saan nalalaglag ang mga putapete. Kaya di ka makakaatras, di ka makakaligtas, nalalapit ang wakas ng mga estilo mo putapeke. Tangina mo, nung naglaban kay ni Zaito, ginagaya mo pa si Balakid, yung utak mo kulang sa taba. Pues wanabi Balakid, hindi ka magiging Balakid kasi yung ilong ni Balakid hindi mataba. At eto, real talk, putang ina, sobrang atat ka sumikat. Kaya pati yung kakampi mo sa Team Calabarzon na si Zaito, tinalo mo. Kaya hindi na rin ako magtataka kung darating ang araw na pati si Conflict at buong ulikbangon ay tatraidorin mo. Traidor! Ina, ang lakas. Ang lakas na ito. Ang dami kong gustong sabihin dito, pero hindi ko muna sinabi kasi sayang yung momentum Ang ganda nung panonood ko Ang ganda ng panonood ko, ang ganda nung approach ng negatibo Pero sige, umpisahan natin. Kung sana maalala ko pa yung kaninang sinasabi ko sa performance ni BR. 'Di ba sabi ko, walang factor, yung tangin ang lakas nun. Walang ganun Walang ganong factor sa round 2 ni BR. Pero kay negatibo meron, 'di ba? May isang linya doon na napareact ako ng gano'n. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung ano. Sorry, hindi ko na matandaan. Basta napareact ako doon sa, tangin ang lakas nun. Diba? Solid yun. Pangalawa, yung mga metaphors niya. Putang ina. Ang ganda nun. Gusto ko yung yung format, tapos apak-apakan, doormat, cybercrime law, crime. Basta, ang ganda ng metaphor, nagustuhan ko yun. May isa pa yung angulo kay Balakid. 'Di ba? May nasabi ni BR yon, yung about sa Balakid, yung Balakid. Basta yung laro sa Balakid na pinoportray niya na batang pinoportray na ginagaya si negatibo or gusto makalaban ni negatibo si Balakid. Tapos anong nangyari sa round 2 ni negatibo, may ganong angulo rin na hindi ka pwede mag-isip Balakid ganto ganyan. Pero the difference was mas effective kung paano ginamit ni negatibo yung reference na Balakid compare sa kung paano ginamit ni BR yung reference na Balakid. Gets nyo? Mas effective si negatibo pagdating sa Balakid reference compare kay Rebelde. Yun, ganoon lang kasimple. So ito,
sobrang sobrang naging malayo yung agwat kasi yung Batang Rebelde kanina flat from start to finish sobrang flat ng performance niya para sa akin. Kay Negatibo naman paangat. So nakuha niya yung peak, na-maintain niya hanggang makarating sa dulo, hanggang sa natapos niya yun. So round 2 malinaw, klarong-klaro, bibigay ko yun kay Negatibo. 9-7. 1 and 2 ni BR same hindi nag-improve, 'di ba? Same approach, or sabihin natin different approach pero same power, same energy, 'di ba? Ganun lang. Kay Negatibo naman from that round na flat, or sabihin nating monotone, pagdating sa round 2 iba't ibang kulay na 'yon. 'Di ba? So it's a 9-7 in favor of Negatibo. So 14 points for BR, then 16 points naman para kay Negatibo. Round 3, last. Limbana at Batang Rebelde. Sinong tinatawag mong traidor? Tangina mo, yung laban namin ni Saito, hindi ako. Si Enigma ang nag-ayos nun, gago. Kaya sa huling round, walang takot kung ipapamalas ang balasi ko. Ang pangalan mo ay nasa listahan ng dapat kong itumba, kaya di ako magdadalawang isip na paslangin ka, kahit si Mayor pa ang kapit mo. Dahil ako'y bayarang mamamatay tao, na malinis magtrabaho, walang iniiwang sabit to. Gamit ang caliber na may silencer, tahimik kong pinapatay ang target ko. Kaya takbo, hanggat may lupa ka pang pwedeng lakaran dahil sa paghakbang ko. Ang walang kwenta mong pangalan ay mapapasailalim lamang ng aking talampakan, parang nagpakamatay to, nang pumayag siya na ako ang makainkwentro sa balagtasan. Dahil ang makipagduelo kay Batang Rebelde ay mas masahol pa kaysa sa pakikipagpatintero kay kamatayan. At sa halip na gayahin ang estilo mo, mas pinili kong gumawa ng mabagal at konting talata. Kasi marami ka lang namang sinasabi at mabilis, pero wala namang solid na tama. Sabihin nating hari ka ng padala pagdating sa delivery, pero karamihan sa bars mo walang dating. Kaya bakit di ka na lang maging delivery? Sorry kay Batang Rebelde. Naalala ko na yung sinasabi kong yung napareact ako ng wow, napawawa ko. Naalala ko na yung sinabi ni Negatibo na kung si Delo rebuttal king, tawagin mo akong rebuttal prince, pero hindi ibig sabihin na mas mababa yung rango ko. Magkaiba kami ng imperyo. Tangin, ang lakas nun. Hindi ko alam kung nalakasan kayo doon, pero sobrang simple, pero nagustuhan ko yung yung kung paano niya dineliver yun, kung ano yung pinupunto niya, ganda nun. Kaya napawawa ko doon. Yun lang, naalala ko lang. So sorry kay BR, habang nagpe-perform siya, nag-explain ako. Okay, going back. Dating sa delivery, pero karamihan sa bars mo walang dating. Kaya bakit di ka na lang maging delivery boy ng LBC? Total sa delivery ka lang magaling. Okay. At yung delivery mong pagalit, trademark na yan ni Smaglas, di ba? At alam kong di ako blind rhyme, pero sa mga sasabihin ko, mamamatay at mabubulag kita. Kasi babarilin kita gamit ang 00 ni Smaglas na sa mga mata mo nakasinta. Tapos ipapagulpi kita kay Flick G, Elvis at Basilio hanggang sa magkablakay ang pagmumukha mo at di ka makahinga. At kapag nakaligtas ka pa doon, lintik ka, at kapag nakaligtas ka pa doon, lintik ka, padadaganan kita kay Crazy Mix hanggang sa hindi ka makahinga. At kapag sinubukan mong humingi ng tulong, patatadyakan kita kay Frustrated Homicide sa panga. At sabay-sabay pa kaming sisigaw ng shit. Ang saya, diba? Kaya kahit may mouthpiece kang suot, siguradong basag ang panga mo. Sa oras na tamaan ka ng punchlines ko, na mas mabigat pa sa bakal na kamao, magagaya ka lang sa maskara ni Sweet Tooth, kasi uuwing bungal to. Kaya kung mala Need for Speed ang bilis ng silibikasyon mo, pues mala Twisted Metal ang pagkabrutal ko. At tandaan nyo, na sa ligang to, hindi usapan kung kaninong pangalan ang mas matunog. Mas angkop na basihan kung kaninong bara ang malusog. Kaya sa mga nagsasabing walang kwenta ang lineup ng Ahon 4, sa katotohanan kayo ay aking iuuntog, na halos lahat ng heavyweight ngayon nagsimula sa pagiging underdog. Time! Tangin na ganun pa rin yung performance ni BR. Round 1, 2, and 3. Same approach, 'di ba? Same same approach lang, siguro different different styles lang, or different elements lang yung binago ni BR, pero the performance, the energy itself, the performance, the delivery parehas 'di ba? Yun lang.
Yun lang yung masasabi ko. Alam niyo na, pinakinggan ko naman. And para sa akin, sobrang flat talaga ng performance ni BR dito. Hindi nag-stand out eh. Or wala, sabihin natin, wala nag-stand out na na mga verses ba. Na, yun nga, yung wow factor, wala eh. Okay, negatibo. Aling banat, negatibo. Okay, may narinig ako kanina rito eh. Mayor jokes na naman. Anli, halatang wala kang alam, homie. Mayor ka ng mayor, leftover na panira lang yon ni Lil Sisa kay Jamie na hindi niya nabanat kaya tinira niya kay Harty. At totoo yon, hindi ako nag-iimbento para magpabibo. Kasi yung nagletra kay Lil Sisa mismo ang testigo. Si Crazy Mix at Basilio. Sa flip top ay gumawa na ng double time at may gumawa na rin ng triple time. Pwes sumanap ka na nakakapitan mo dahil ipaparanas ko sa iyo ngayon. Quadruple time. Aking binabadibag ang mga katulad mo malagbag, aking pinapakalampag, malaki sa milapag, di matipag kalasag na hindi mo magagaya, hindi mo makukabiyak, hindi pakaparit mo sa mukha mo lalagapak ang mga sapak. Pasapak nga! Para maalog naman ako katay man na wala naman laman para magkaalaman ako sino mo talagang mas matuloy gumilaw ng mga muna. Sige, pulakbang ka ng pasulong. Isa kang gonggong kung inaakala mo puro gibberish lang mga sinabi ko. Pwes ito hamon ko, i-slow-mo mo ang video na to kapag pinanood mo para mapagtanto mo na lahat ng dinura ko puro konkreto totoo. Alam kong rap battle to at hindi speed rap contest pero may gusto lang ako iparating. Yun ay mga kaya mo, kaya ko pero yung mga kaya ko hindi mo kayang gawin. Narinig mo? Hindi mo kayang gawin. Umorder ka man kay Luni ng unlimited rice at mamburaot ka man kay Smaglas ng unlimited fries. Kakamkami ko lahat ng respetong nilimos mo at yun ang gantimpala ako sa iyo. Unlimited prize. Sapagkat kaya kitang babuyan gamit ang iba't ibang lengguwahe. Gusto mo na sample? Sige, diyan ka lang, stay put. Sa wikang Frances, ton bleu et ton culé, tant que avec ta doigt, fils de put. Sa wikang Belgian Dutch, your hobby is to cut fingers, now can clot sak lol. At sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ng mga yon, your hobby is finger fucking your butthole, asshole. O ano? Tatlong lengguwahe yon, tanga. Kaya Sir Enigma, igaganti kita. Step easy, tang ina mo, magsulat-sulat ka na. Anak ng putang gala, wala kang kawala. Bungang ako malarigan, nagbabaga mga bara parang bala ng traigan. Mas malakas ang persa kesa sa Super Saiyan. Mapipisa ka parang tinapakan ng Gundam. Goddamn! Kaya di ka makakatama sa target dahil maraming palaisipan at enigma ang bumabalot sa aking skills na mas mahiwaga kesa gayuma ni Abra. Kaya di mo mararating ang apex, uuwi kang frustrated at tipsy dahil karir mo may crack at wasak sapagkat ako ang batas at notorious na may skitso sa ulo at taga-dikta ng murder, death, kill sa tulad mong wak. And last but not the least, ipaparanas ko sa yung trademark ng Calabarzon dahil tubong Imus Cavite ako. At sobrang saya ko dahil pagkatapos ng battle na to, 3-0 na ang flip-top record ko at ikaw ang pangatlong biktima ko. Congratulations! Gogi. Lakas. Time, flip-top magigay para sa laban na yun, oh. Yeah, flip. Tangina, solid yung negatibo, pre. Solid. Wala akong ibang comment doon. Tangina, ganda. Pero di ko pa rin kaya ibigay ng perfect 10 or bigyan ng perfect 10 si negatibo dito kasi still meron akong hinahanap na na piece. May hinahanap akong piece or pyesa dun sa obra ni negatibo na para sa akin hindi ko nakita doon. Pero still sa kanya yon. First round tabla, pero rounds 2 and 3 denominate na ni negatibo yon. Yung round 3 same story dun sa round round 2 niya. So kung ano man yung performance ni negatibo sa round 2 at kung ano yung komento ko, ganun din yung nakita ko sa round 3, di ba? So may mga wow factor din doon. Ayos yung quadruple time. Tayo lupit nun. Hirap nun. Tapos yung mga punto niya pa. So nagustuhan ko yun. So props kay negatibo. Kanya to. Rounds 2 and 3 malinaw, negatibo yon. 1 tabla. Kay BR monotone 1, 2 and 3. Same energy, same performance level. Nagkakatalo lang sa format ng writtens kasi round 1 may comedy doon. Pagdating sa rounds 2 punto, I mean round 2 punto tsaka mga technicalities. Pagdating sa round 3 ganun pa rin. Diba? So walang parang walang ibang flavor, ayun lang, kaso tapos hindi pa naging ganun ka-epektibo. Unlike kay negatibo,
buwelo yung round 1 I think. Tapos pagdating sa 2 and 3, subadsad na. Diba? Lakas nun. So, negatibo yun, 2 and 3. Top Ahon 4, grabe ulit ang laban. Negatibo versus Batang Rebelde. Ang boto, 5-0 para kay Batang Rebelde. Ay! Totoo. Tangina, pakuha ko ng ballpen kasi. Pakuha ko ng ballpen. Tapos 5-0, ano? Batang Rebelde. How? How? Ang boto. Hindi ko alam kung ano yung naging itsura ko nung nagulat ako eh. Kasi nung narinig ko yung 5-0, sabi ko, ay, negatibo na to. Tapos biglang, Batang Rebelde. So, hindi ko, nagulat lang ako. Hindi ko naman sinasabi na, na kung wala naman akong negative na thoughts. 12 years na tong battle na to. Baka, halungkatin nyo pa to. Diba? 12 years na to. Ako nagulat lang ako kasi para sa akin, malinaw na negatibo yun eh. Tapos biglang 5-0 BR. Nagulat lang ako. Pakinggan natin. 5-0 para kay Batang Rebelde. Righteous Wine, Brand Productions, Konektado to State, FMCC, SSO Clothing. Yun, lubid ng laban, nakakilabot. Napakalakas ni Batang Rebelde. Hindi ko akalain na magiging performance niya. Kasi ito yung breakdown. Rounds 1 and 2, angles, freestyle, angles, yung lens na ginamit, references, sobrang paiba-iba. Tapos pati yung multis na ginamit, construction, lyrics, panoorin niyo yung video, multisyllabic. Basta, panoorin niyo lang yung video yun, Batang Rebelde. Andy G, this clan, shoutout ka pala kay Beck and Dasma. Sa akin, binigay ko yung boto kay Batang Rebelde kasi nakuha niya yung round 1 and 2. Tapos round 3 binigay ko kay negatibo. Round 1 and 2 solid yung reference at saka yung punchline ni Batang Rebelde. Tapos round 3, doon lang halos nakuha ni negatibo yung round, kaya yung round 3 binigay ko kay negatibo, yung round 1 and 2 kay Batang Rebelde. Pero close fight, magaling parehas. Sobrang dikit lang ng laban. Round 1 nakuha ni Batang Rebelde, round 2 tabla sila. Tapos round 3 kay Batang Rebelde, kaya kay Batang Rebelde. Round 1 Batang Rebelde, round 2 tie, round 3 Batang Rebelde. Wala naman masyadong nakakaliwanag. Yo, Notorious Campo, tarorin mo. Laban dikit lang, gahibla lang. Pero yung round 1, parang parehas sila ng Kamukha ni Sayad eh, no? Si Notorious. Diba magkapatid sila? Diba? Palitan eh. Pero bibigay ko yung kay Rebelde. Yung round 2, parang nakuha ni negatibo. Kasi parang mas malakas yung tawag dito, delivery. Yung round 3, kay Batang Rebelde. Nagulat ako sa resulta. Real shit, nagulat ako sa resulta. Akala ko, malinaw na yun na negatibo. Minsan lang ako magulat, guys. Alam ko may mga gulat factor na rin ako. Alam ko yung yung 3D tsaka ban. Alam ko na may gulat factor din ako doon. Alam ko na-commentan pa nga yun na same reaction daw na panalo si ganito over, diba? Ngayon din ako, ako kasi hayahay na ako na okay, kuha na akong ballpen. Kumuha na kasi akong ballpen, guys. Kumukuha na akong ballpen. Sabi ko, okay, panalo na si feeling ko panalo si negatibo. 5-0 negatibo. Nung na-announce yung 5-0, parang okay, negatibo nga yun. Biglang BR, kaya nagulat ako. So, di ko alam kung ano naging itsura ko nung sa reaction ko. Panoorin ko na lang siguro. Pero ayun, kita-kits! Sa next na review, hanggang ngayon, nagulat, pa rin ako. Di pa rin nagsisink in sa akin kung bakit walang nakuwang round si negatibo. Diba?
I mean, boto pala. Wala siya nakuha ang boto. Siguro iba nung live. Iba nung live siguro. Pero, ewan. It was 12 years ago. Yaan na natin to. So, shoutout, Jobinson Dallas. Sana nagustuhan mo yung pag-review ko dito sa request mo. And sana umorder ka na rin sa Shopee natin. And kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.